Ang lalaking nabuhay muli nagpapatuloy. Napatitig na lang si Liana kay Lee Xiaopao dahil sa pinamalas niyang galing sa pakikipaglaban. Kahanga-hanga, hindi niya na kailangan gumamit ng kamay para patayin yung mga matay tao. Sino kaya ang taong to? At nagpapapogi points si Lee Xiaopao kay Liana dahil niligtas niya ulit sila ng pangalawang beses. Pumunta yan dito para patayin kayo. Malas niya lang, ako ang inuna niya. Kaya pinadala ko na siya sa kabilang mundo. At tinignan ni Lee Xiaopao yung mamamatay tao kung humihinga pa ito o hindi na. Hindi ka talaga sisikatan ng araw pag ako ang tumira. At nagpasalamat ulit ang matanda kay Lee Xiaopao. Hindi ko alam na isa ka palang master. Sa alamat mo lang maririnig. Pasensya na dahil hindi ko nalaman agad. Sana mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Tapos yumuko yung matanda na parang nagsusumamo. Tinulungan mo kaming mapatay yung mamamatay tao. Hindi ko alam kung paano ko masusuklihan ang kabutihan mo. Dahil matalas ang mga mata ni Lee Xiaopao, hindi nakaligtas sa kanya pati kwintas ng matanda. Mukhang mamahalin yung kwintas niya. Ang kwintas ng matanda mukhang mamahalin. Gawa ito sa mga magagandang bato. Tutubo ako nito. Kung gusto mo akong bayaran, pwede mong ibigay sa akin yung kwintas mo. Swerte ako nito pag nauto ko si tanda. At wala nang nagawa yung matanda, hinubad niya na yung kwintas niya para lang masuklian ang tinulong ni Lee Xiaopao. Kung gusto mo ito, sige sa'yo na kahit masakit sa kalooban ko. Kunwari lang palang tumulong si Lee Xiaopao, yung kwintas pala ng matanda ang pakay niya. Sinasabi ko na nga ba, tama ang kutob ko, mula nang simula pa lang, alam ko na ang balak ni Lee Xiaopao. Hindi siya mapagkakatiwalaang bida, tumatanggap siya ng bribery. Ang kwintas na ito ay hindi mo naman ginagamit. Isasangla ko to sa Billarica Pawn Shop. Laking tulong to sa akin. Ngayon, nabayaran mo na ako. Patas na tayo. Tapos iniwan na sila ni Lee Xiaopao. Nakuha niya lang ang pakay niya. Naglakad na siya papunta sa pupuntahan niya. Wala kasi siyang pambayad pang taxi. Galit sa kanya si Liana dahil niloko ni Lee Xiaopao ang lolo niya. Lolo, isa po ba siyang martial artist? Bakit ibinigay mo sa kanyang mamahaling kwintas mo? Lagi mong suot-suot yun. Mas mahal mo pa yun kaysa sa mga anak mo. Kilala mo ba ang manlulupig na si Long Tigang ng Timog Silangan Base Militar? Si Long Tigang ang number 1 na eksperto sa Timog Silangan Base Militar. Siya ang nagbabantay ng hilagang kanluran. Marami na siyang winasak ng mga teroristang organisasyon. Halimbawa na lang ng Hamas. Kapag narinig nila ang pangalang Long Tigang, mapapaihi sila sa takot. Bago pa yon, si Long Tigang ay napwesto rin sa kanlurang Afrika. Pinupuutan niya ng ulo lahat ng makalaban niya. At hindi siya tinatamaan ng paulan ng bala, kasama na yung mga tangke. At nakapatay siya ng humigit kumulang na 2,000. At tinawag siyang hindi mahawakang hari ng mga militar. Bakit sinasabi niyo to sa akin? Anong connect nun sa pagkuha ni Xiaopao ng kwintas niyo? Dahil ang kapangyarihan ni Lee Xiaopao ay kapareho kay Long Tigang. At sa wakas, dumating na rin si Lee Xiaopao sa isang 5-star hotel ng Quezon, ang Shangri-La. Masyado akong nagdusa sa lugar na to. Sa naunang buhay ko. Ngayon, nag-iba ng lahat. Yang Chow, excited na akong makita kang muli. At nabigla si Lee Xiaopao kung sinong tumawag sa pangalan niya. Yung jowa pala niya na si Wu Jiao. Sexy na blondie. Bakit ka pa pumunta dito? Palagi ka na lang huli. Wala kang kwenta. Pinaghintay mo ako ng kalahating araw? Anong klase kang jowa?
Galit na saad ni Wu Jiao. At gumawa ng dahilan si Li Xiupao kahit alam naman natin lahat ang totoong nangyari. Para lang hindi mapahiya sa kanyang jowa. Wala kasing pera si Li Xiupao pang taxi. Kaya naglakad siya papunta dyan. Inabot ng kalahating araw. Pasensya na, masyado kasing traffic eh. May nagkabanggaan kasi dyan sa EDSA. Isang kalabaw at isang barko. Parang nag-iba si Li Xiupao. Naninibago ako sa kanya. Kasi pag nakita niya ako, lumalapit siya sa akin ng gusto. Ipinangdidikdikan niya ang mukha niya sa akin na parang magkakapalit na kami ng mukha. Badyang, yan ba yung jowa mo na galing probinsya? Parang hindi siya naliligo, walang kaayos-ayos. Masyado nilang minamata si Li Xiupao. Masyado siyang mahirap at nagawa niya pang pumunta dito. Ang kapal ng mukha niya. Kung ako sa'yo, pipiliin ko na lang si Yang Xiao. Pakiusap, tama na. Ang impaktang babaeng to ay si Susan. Siya yung namamaliit sa akin sa naunang buhay ko. Nakakahiya ka, in person. Ba't hindi ka nagsuot ng mamahaling damit? Yung mga branded sana. Wala ka bang may suot na medyo maganda-ganda dito? Pinapahiya mo ako sa mga tao dito. Hindi nakapagsalita si Li Xiupao kasi alam naman natin na mula sa simula wala talaga siyang pera. Tara na sis, pumasok na tayo. Huwag ka nang magsayang ng laway dyan sa pobre na yan. Iniwan nila si Li Xiupao sa labas pero sumunod pa rin si Li Xiupao kasi makapal ang mukha niya. Ang babaeng to masyadong ma-attitude. Kapareho lang sa nakaraang buhay. At nakapasok na sina Li Xiupao sa loob. Bumungad sa kanya ang maraming mga mayayaman na mga tao na nag-uusap tungkol sa mga businesses. Dumiretso agad si Badyao kay Yang Xiao at nilandi niya ito. Hindi na nahiya sa harap pa mismo ni Li Xiupao. Badyaw, pumunta rin pala dito si Li Xiupao. Hahaha. Yan siya, huwag mo na siyang pansinin. Pobreng taong yan. Nagsigarilyo na lang ng Marlboro White si Li Xiupao sa isang sulok habang pinapanood niya yung jowa niya na nakikipaglandian sa isang lalaki. Tingnan mo, mag-isa lang siya sa gilid oh. Walang pumapansin sa kanya. Siya ang gumawa ng sarili niyang kahihiyan. Kung ako sa kanya, uuwi na lang ako ng bahay. Matagal na. At habang minamarites siya ng karamihan, Li Xiupao, huwag mo akong sisisihin tungkol dito. Hindi ka talaga nababagay sa lugar na to. at bigla siyang niyakap ni Yang Xiao. Badyaw, ano pang hinihintay mo? Sabihin na natin sa kanya ang tungkol sa atin. At huminga ng malalim si Wajiao habang namumula ang pisngi. Sige, panahon na siguro para ipagtapat natin sa kanya ang tungkol sa atin. At unti-unti silang lumapit kay Li Xiupao habang magkaakbay. Kawawang lalaki, ang isang kagaya niya na nakipagkompetensya sa isang magandang babae, kay Yang Xiao. Hindi niya siguro alam ang lugar niya. Kung ako sa kanya, maghanap ako ng butas sa sahig at isisiksik ko ang sarili ko doon sa sobrang hiya. Tama ang sabi ng matatanda, pag mahirap ka, wala ka talagang laban sa mayayaman. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Sa wakas, nagsimula na sila. Hoy, ikaw ba si Li Xiupao? Ikinagagalak kitang makilala. Pasensya na, hindi ako nakikipagkamay sa hindi ko kaibigan. At saka, ayoko sa pagmumukha mo. Ayaw kitang maging kaibigan. Sinupalpal agad siya ni Li Xiupao ng masasakit na salita. At napahiya si Yang Xiao sa maraming tao. Nagmukha siyang katawa-tawa sa harap nila. Putangina ka, gusto mo bang mamatay? At biglang pumasok sa eksena si Wajiao. Xiupao, humingi ka ng paumanhin sa kanya. Siya ang vice-presidente ng training room. Sa hinaharap, magtatrabaho ka sa kanya. Sa pamumuno niya. Sinisira mo ang magandang relasyon
hindi ka magtatagal sa paaralan na to. Gusto mo pa bang magtrabaho sa lugar na to? Hindi ko talaga maintindihan si Wojau. Bakit may mahirap siyang kaibigan? Tingnan yung damit niya, mukha siyang taga-bukid. Tama ka sis. Kahit hindi na nating sabihin siyang Xiao pa. 100 dami. Mas maganda yung jowa mo kaysa sa kanya. At dumating yung mga tropa ni Yang Xiao. Taga-bukid, humingi ka na ng paumanhin kay Yang Xiao. Si Yang Xiao ay isang importanteng tao, tapos hindi mo siya ginalang. Kapag hindi ka humingi ng kapatawaran sa kanya, huwag mong isiping makakalis ka sa lugar na to ng madali. Pero matigas pa rin ang ulo ni Li Xiupao, hindi pa rin siya nagpapatinag. Ayaw nang humingi ng sorry. Tingnan natin kung hanggang saan ang papakita nyo. May CCTV dito. Itutulpo ko kayo. Bilisan mo, bumalik ka na sa pinanggalingan mong lugar. At huwag na huwag kang magpapakita ulit kay Bajau. Dahil hindi ka karapat-dapat para sa kanya. May mga talpak ng paa na paparating. Pak, 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 pak. Dumating na pala ang presidente ng training room, ang matabang ito na may salamin. Xiao Pao, bilang presidente, inuutusan kita na tumayo at humingi ng kapatawaran kay Yang Xiao. Pagkatapos, ibigay mo sa kanya ang upuan. Wala kang karapatan umupo dyan. Habang kami nakatayo. Hindi pa rin nagpapatinag ang bidang si Li Xiupao kahit ang presidente ng kausap niya. Ang inuupuan kong to ay walang karapatan para umupo dito, si Yang Xiao. May mga kamag-anak akong nagtatrabaho dito. Tapos sasabihin mo, wala akong karapatan na umupo dyan? Ang mahirap na katulad mo, hindi ka ba nahihiya na nakaupo ka dyan? Gusto atang mamatay ng unggoy na to. At tinusok ni Li Xiupao ng 2 fingers, sabay tinapik niya yung upuan. Pagkatapos, tumayo siya sa pagkakaupo. Kung gusto mo talagang umupo na napapagod ka na, pues hindi kita pipigilan. Pero ang pagsisisi ay sa bandang huli. Buti alam mo kung saan ka lulugar. Sabay umupo na siyang Xiao ng maayos. Nabigla siya at parang may naramdaman na hindi maganda. Nasusunog na pala ang puwit niya. To the rescue naman sa kanya ang malanding si Bajau. Xiao, ayos ka lang? Sa kasamaang palad, tinupok din ng apoy ang kanyang palda. To the rescue naman ang mga gwardya. May dala-dala silang isang timbang mainit na tubig. Huwag kayong lumapit, lumayo kayo sa kanila. At sabay pinaligo sa kanila yung tubig. Talagang nakakakilabot ang nangyari sa kanila. Muntikan na silang masunog na parang barbecue. Putang ina, anong nangyari dun? Bakit nasunog yung puwet ko dun sa upuan? Nagtataka siya bakit nagkaroon ng sunog doon sa upuan. At umuuga yung chandelier. Nakatunga nga habang nakanganga si Yang Xiao. Ano yan? At nalaglag ito sa kanya. Tinamaan siya sa muka, sa pool na sa pool. Ha! Tulungan niyo ko! At sabay napaihi siya sa pantalon niya dahil sa sobrang sakit. Bilisan nyo, dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Delikado pag na-infeksyon ang sugat niya. At pinapanood lang sila ni Li Xiupao na nakadalawang stick na ng Marlboro. Mga ipis kayo, wala kayong halaga sa paningin ko. At dito nagtatapos, maraming salamat sa panonood, abangan nyo ulit ang kasunod.